ng Cagayan de Oro, diyan sa dako ng Bisaya, sa maraming pandako. Kung mapapansin nyo, kung makikita nyo at mapapagbasa nyo, talagang yung damdamin mo ba na yung awa ay talagang hindi mo mapipigil at may pagkakataon na maluluha ka dahil sa awa, lalo na doon sa mga bata na disgrasya o na pinsala ng mga nagdaang kalamidad na yan. Simula pa sa pagkasanggol hanggang sa tayo'y lumaki at magkaisip, ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon Diyos ang mga bagay na ating kakailanganin sa ating mga buhay. Tulad sa pangkaraniwang buhay ng isang pamilya, nariyan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos ang ating mga magulang, ang ating tatay, ang ating nanay, upang sila'y magsilbing instrumento ng Diyos sa mga taong kanyang nilalang. Ano ang mahalagang kadahilanan ng Diyos? Bakit tayo binigyan ng mga magulang? Unang-una, upang mangalaga sa atin, magmula sa ating pagiging sanggol hanggang sa panahon tayo'y ganap na maging tao at magkaisip. Sila ang pumapatnubay sa atin tungo sa pagiging isang mabuting tao at lumaking may takot sa Panginoon Diyos. Yan ang ating mga magulang. Sapagkat noon tayo mga sanggol pa, kailangan natin na may magpakain sa atin, may mag-aruga sa atin, at ito'y walang ibang gumagampan kundi yung ating mga magulang. Si nanay ang siya nag-aalaga sa atin, nagpapakain, nagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan, at ang ating ama ang siya naghahanap buhay para magkaroon tayo ng pagkain at ng ating mga pansuporta sa pangangailangan natin sa ating tahanan. Sa panahon ng ating mga paglaki, kasama na dyan ang ating pag-aaral. Ang Panginoon at ang ating mga magulang ang nagsilbing gabay natin at siyang sumusuporta sa ating mga pangangailangan, maging sa ating mga pag-aaral. Hindi madali at magaang ang hirap na dinaranas ng ating mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa atin. Sila ang naging taga-akay natin upang tayo lumaking isang mabuting tao na may takot at pananampalataya sa Diyos. At sa panahon ng ating mga pag-aaral, hanggang sa tayo'y makatapos at maihanda tayo sa ating magiging sariling buhay, ang patnubay ng Diyos at ang ating mga magulang ay sumaating lagi. Kaya nga isa ito sa mga pinag-uutos ng Diyos na matutuhan natin, ang pagtanaw ng utang na loob, una sa Panginoon at pangalawa sa ating mga magulang. Ang Diyos ay tulad sa ating mga magulang. Ang Diyos ay ating magulang. Binigyan din tayo ng Diyos ng magulang sa laman. Walang iba kundi yung ating tatay at nanay, di ba? Ano sabi doon sa aklat ng Epeso sa 6:1 ng Epeso? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Galang mo ang iyong ama at iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Ipinag-utos ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ang pagmamahal sa ating mga magulang, ang paggalang at pagbibigay ng respeto sa ating mga magulang, sapagkat sila ang nag-ingat, nangalaga, pumatubay sa atin hanggang sa tayo'y maging isang ganap na tao na mayroong marangal na pamumuhay at may ganap na pananampalataya. Napakahalaga ng ginampan ng
papel ng ating mga magulang sa atin, sa bawat isa sa atin. Di ba? Napakahalaga. Sila ang laging tumutugon sa ating mga panahon ng ating mga pangangailangan, sa panahon ng ating mga lalo-lalo na pag dumadating na tayo sa mga panahon na may mga problema tayo, di ba? Ang ating mga magulang ay siyang susubaybay, nagbibigay ng payo sa bawat isa sa atin. Utos ng Panginoon Diyos na siya mahalin natin ating mga magulang, sapagkat ang Panginoon Diyos ay magulang din naman natin. Isang magulang na nagbigay buhay at kalakasan upang magamit natin ating mga sariling ito, ang ating mga kalakasang ito sa paggawa ng ating mga pangangailangan. At siya din ang nagbigay sa atin ng ating mga magulang upang umalinga at mag-alaga sa atin. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga biyaya at mga pagpapalang kailangan sa ating pamumuhay para tayo mayroong makain sa araw-araw at makapag-aral hanggang sa tayo makatapos. Diba? Ang patnubay ng Panginoon ay hindi lumayo, kundi laging na malagi sa bawat isa sa atin. Kaya nga, binabanggit yan sa Aklat ng Roma kung gaano tayo binigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos, kung paano tayo iningatan ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa Aklat ng Roma sa 8:28 niya, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip ng gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ano ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin? Lahat ng mga bagay, wika, sama-samang nagkalakip-lakip, pinagsasama-sama ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga bagay upang umalalay, tumulong sa bawat isa sa atin. Hindi nyo napapansin ang mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos? May pagkakataon, halimbawa, sa panahon na ating nag-a-apply tayo ng trabaho, di ba, sa isang kumpanya, kinakabahan ka, lalo na kung newly graduate ka. Pero pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos, meron tao minsan na tumutulong sa iyo para makapasok ka sa trabaho na hindi mo naman kilala. Di ba? Binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos yung pagkakataon, yung oras, yung panahon para magkaroon ka ng hanap buhay. Diba? Tinutulungan ka ng Panginoon Diyos maging sa ating mga anak ng mga estudyante, di ba? Sa kabila ng maraming mga kahirapan, nagawa nating mapagtapos ang ating mga anak, nagawa nating maalalayan ang ating mga anak. Bakit natin nagawa yun? Sa ating sarili lang ba? Kung sa ating sarili lang, hindi natin kayang gawin yan. Kung hindi tayo pinapatnubayan, tinutulungan ng Panginoon Diyos. Ang lahat ng bagay na yan nanggaling sa Panginoon Diyos. Kaya nga, yung sinasabi ng Aklat ng Roma 8:28, ito kasi Roma 8:28 na ito, nung panahon na kami nag-aaral sa pagiging pastor, isa ito sa pinaka-importanting talata na itinuro sa amin ng kapatid na Turing. At hanggang sa ngayon nga, naaalala namin paksa na itong aklat na ito ng Roma na napakaganda at napakahalaga, lalo na sa isang manggagawa, na yung lahat ng mga bagay magkakalakip, magkakasamang gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon Diyos. Yung lahat ng bagay na yan, yung pagkakataon, yung oras, yung lugar, at maraming mga bagay pinagkakalob sa atin ng Panginoon Diyos para matulungan tayo. Ganyan kung paano umibig ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Parang ating mga magulang na parating nakaalalay sa atin. Diba? Hindi pinagkait ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ating kakailanganin, kundi sa bawat panahon at pagkakataon, tinutulungan niya tayo sa ating